In the meantime, hindi pa natin alam yung magiging final shape and form ng impeachment rules dyan sa Senado dahil hindi pa nila inaaprubahan yan. No? Pag-usapan natin yung quantum of proof. Anong klaseng quantum of proof yung pinaghahandaan ninyo bilang mga prosecutors? Yung bigat ng ebidensya. Hindi naman kasi, wala naman kasi nakalagay sa rules kung ano talaga ang quantum of proof na kailangan dito. Unlike kasi sa criminal court, kailangan dyan proof beyond reasonable doubt, di ba? O, hindi ang kailangan ng preponderance of evidence. Wala, actually wala. Dahil this is a political action. Di ba? So, ang kailangan lang namin dito, sa tingin ko, ay mapakita lamang na talaga namang may mga bagay na nalabag ang ating Vice Presidente. Kasi, Christian, ang impeachment complaint, ang tinatry dito ay yung conduct ng impeachable official. Ito bang ginawa niya ay katanggap-tanggap bilang yung offense na ginawa niya, katanggap-tanggap bilang isang impeachable officer. Kaya kung titignan mo, yung mga posisyon na binibigay dito ay matataas. Presidente, Vice President, mga justices ng Supreme Court, Constitutional Commission at saka Ombudsman. Kasi itong mga impeachable officers na ito, mataas ang hinihingi ng batas sa kanila na dapat na kanilang ina-uphold. In fact, sabi nga ni Justice Isagani Cruz, no, kung babasahin mo yung kanyang libro, ang sabi niya, itong impeachment, it is a method. It is a method in national inquest into the conduct of public men. Ibig sabihin, ang tinitignan dito o ang sinusuri dito ay yung conduct o yung pag-uugali ng taong nasa gobyerno. Yung mga taong nasa gobyerno na matataas ang posisyon. Kasi ang hinihingi ng batas natin dito sa kanila ay kailangan hindi lang basta ordinaryong pag-uugali na dapat ilang i-uphold. Dapat ito mataas pa. Kaya nga titignan mo yung mga Supreme Court justices bago ka ang isa sa mga tinignan kailangan yung must be of competent kailangan yung probity beyond nila. Reproach, 'di ba? Yung mga yung nila, capability nila talagang kailangan, yung integrity nila kailangan sobrang taas. Okay. Tsaka siguro sa madaling salita, ang tanong dyan, sa mga aligasyon at pinagagawa ba nitong Vice Presidente, dapat ba siyang manatili sa pwesto? Yun ang basic na dapat siguro sinasagot Yun ang dyan, punto dyan. Let's talk about yung difficulty of dealing with senator judges po. Pagpasok mismo ng impeachment trial, hindi lahat yan abogado at meron panibagong uncertainty. Kasi hindi natin alam kung sino yung panibagong dosing senador na mananalo at kung ano yung magiging tindig nila. How are you looking at these uncertainties? Marami siyang mga factors involved, no? In terms of proving that the Vice President doesn't deserve to stay in office. Well, kasi ang hinihingi sa kanila doon sa ating rules, sa rules ng Senado, no, kailangan yung political neutrality dapat lagi nandiyan diyan. Although syempre alam naman natin kung minsan imposible 'yon 'di ba? Given the political situation in our country. But one good thing about this Christian is live Ipakikita to sa taong bayan. Milyon-milyon ang manunood dito at tingin ko kung maipe-present namin ng maayos ito sa taong bayan, medyo in such a way na medyo obvious o kitang-kita talaga. Medyo mahihirapan kung sila ay basta-basta na lang magdidesisyon na i-acquit yung ating Vice Presidente. Kasi ibang mga senador at saka ibang mga tumatakbo, openly alam na naman yung kanilang posisyon dyan. Di ba iba? Hindi namin i-convict yung Vice President. Yung mga kaalyado nila doon sa team ng PDP, obvious na yun. Pero dito, binabanggit nyo, basically, importante yung role ng publiko dito sa impeachment trial na gagawin. Tama po, no? Tama po. Malaking bagay po kasi yan. In fact, malaking bagay din yung role ng media dito. Apo. Tsaka especially in social media kasi yung pinakahuling impeachment trial na nakita natin 2012, hindi pa ganun katindi yung
chatter sa social media. I can only imagine gaano kabigat siya ngayon. Yung ganyan, how are you preparing for that? Na, ano yan, di ba? Meron kayong trial sa mismong floor ng Senate, sa session hall. Tapos you also have to deal sa court of public opinion. Paano niyo hinahandle yung comms part niyan? Well, syempre medyo challenging yan, di ba? Dahil sa parte ngayon, unang-una, yung mga, ang isang number one challenge dyan is paano mo mai-convey sa mga ordinaryong Pilipino. Kasi alam naman natin, yung mga legal terminologies medyo mabibigat eh. So kailangan, you have to simplify it. You have to use all language in such a way na maiintindihan kahit ng mga ordinaryong kababayan natin. Okay. In the meantime, speaking of public opinion, meron lumabas na survey recently, yung WR numero, kung saan, papakita ko na lang. Lumalabas na 47% ng mga Pinoy na kanilang survey ay hindi raw pabor dun sa decision ninyo, House of Representatives, na impeach si Vice President Sara Duterte. Pero, 43% din ng mga respondents ang nagsabi, hindi sila sigurado kung dapat bang i-convict o i-acquit yung Vice President. Ano pong basa nyo rito sa mga resultang ito? Alam mo, Christian, bago lumabas yan, meron lumabas na rin dati na survey na 73% ng mga kababayan natin ang pabor sa impeachment. Kaya nga, kung titingnan natin yung mga survey, ano yan eh, tingin ko depende. Pag tumatagal, syempre, medyo nakakalimutan ng mga kababayan natin yung totoong issue dito, which is accountability. Hindi naman po pwede itong impeachment complaint. At totoo lang, ito'y ginagawa natin dito, kailangan malaman ng kababayan natin at ma-remind sila na itong pinag-uusapan dito ay pera ng taong bayan. Hindi ko to pera, hindi to pera ng ating Vice Presidente. Ito ay kung paano hinawakan ang pera ng taong bayan. Kaya nga dapat dito may accountability. Now, having said that, Christian, no, ako naniniwala na once ito'y nasimulan at naipresenta namin ng maayos at lalong-lalo na naunawaan ng ating mga kababayan, tingin ko magbabago ang resulta nito. Actually, nung gines ko po yung President and CEO nung WR numero, yung survey firm na nag-survey ng isang araw, tinanong ko po siya, sabi ko, bakit ganon? Parang they don't add up. 47% ng mga Pinoy sinasabi hindi sila pabor doon sa ginawa ng House to impeach the VP, pero 43% naman hindi sure kung dapat ba siya i-convict o i-acquit. Ang sagot, doon daw sa pangalawang tanong, kung dapat yung yung conviction or acquittal sa Senado, doon daw kasi inilatag nila yung isa-isa yung allegation, yung articles of impeachment. Tapos ang tanong ko, nilatag nyo ba yung articles of impeachment na yun? Nung tinanong nyo yung unang tanong, kung pabor ba sila rin sa decision ng House, hindi raw. So sabi ko, bakit hindi nyo nilatag doon? Kasi ang suspicion ko dyan, as I always ask sa mga surveys na ganyan, naunawaan ba ng mga tao yung tinanong nyo? Malinaw ba sa kanila kung ano yung impeachment at kung ano yung allegation? So meron palang disparity. Hindi tinanong, hindi nilatag yung articles of impeachment doon sa unang tanong. So that probably explains kung bakit medyo magkaiba. Ayan. Kasi ako, mararamdaman ko naman sa ikot ko marami nagsasabi sa akin na inaantay na nila yung impeachment complaint. In fact, kanina sinasabi mo rin, alam mo, bago namin i-final ang impeachment complaint, ang tao, tanong ng tanong, o ano na nangyari? Ano na nangyari sa investigasyon ninyo? Wala rin pala. Kailan ninyo i-file yung impeachment? Tapos ngayon na i-final na yung impeachment, ito naman ang tanong. Ito naman ang sasabihin. So makikita natin may mga yan, tama ka. Depende siguro yan kung paano inilatag yung survey. Kung naunawaan ba ito ng mga kababayan natin o hindi. Kaya importante rin yung mga ganitong discussion po, no? Whether yung mga nanonood ay for or against the impeachment, yung proseso mismo maunawaan. Kaya over the past several episodes, sinisikap din natin ipaliwanag yung proseso mismo na impeachment. Tanong ko pala kung have you enlisted the help of private prosecutors? Kasi hindi simple itong paparating na trial Well, definitely. In fact, bago pa magsimula to, marami ng mga nagvo-volunteer na mga abogado, na mga private lawyers, no. Meron na kami mga
kasama. Pero as of now, sorry Christian, hindi pa muna namin po pwedeng i-divulge until such time na maging final ang lahat. Oo, tsaka kailangan niya no, 'di ba, formally mag-enter ng appearance kung sakasakali, no? Tama Yes, po ba? opo. Okay. Tama Tsaka po hindi pa kayo. natin alam kasi kung ano yung magiging rules ng impeachment sa Senate ngayon dahil kunwari, kung pwede bang mag-cross-examine yung mga private prosecutors. Hindi pa natin alam lahat yun eh. Inaantay pa rin namin yung rules. Ito nga pala tanong ko, Kong, no? Kasi yung hearing ninyo dyan sa Committee on Good Government, po sa mga viewers natin, baka nakalimutan ninyo, si Congressman Joel Chua, hindi lang siya miyembro ng House Prosecution Team sa paparating na impeachment trial. Siya rin yung namuno. Siya yung pinuno ng House Committee on Good Government na nag-imbestiga dun sa iba't ibang mga issues laban dito kay Vice President Sara Duterte. At marami rin sa mga lumabas, di ba, yung gagamitin yung ebidensya. Tama po ba? Tama po kayo. Ito ay sa Article 2 at saka sa Article 3 na aming inilatag. Okay. Kasi minsan nadidinig ko sa mga kababayan natin online, ano pa bang bago ilalabas diyan sa impeachment trial kasi napanood na namin yung hearing ng Committee on Good Government sa House. So kumbaga, to some, medyo baka naman predictable na yung pagtingin nila doon sa mga ilalatag ninyo. Ganun po ba 'yan o marami pa ring mga mas malalalim na ebidensya makikita? Well, dito siyempre mas in-depth na, 'di ba? Mas detalyado, at may mga additional pa. Like for example, yung Article 1, 'di ba? Kung siya ba ay accountable dun sa kanyang ginawa, dun sa mga pagbabanta na ginawa niya na nasaksihan naman ng taong bayan. So Yung kumontak marami pa 'tong opo, yung kumontak na raw siya ng papatay sa Kasin. pangulong sa pinsan tsaka sa first lady. At pumayag na raw yung Tama, kinontak niya at wala raw. No joke, yes. no joke. Okay. At yun Ito naman pa, ay recorded. opo. Ito nga pala Congressman, kasi nung humarap diyan sa House si Vice President Sara Duterte on a couple of occasions, yung sa budget at saka diyan sa inyo, nakita natin yung pagre-raise siya ng mga technicalities, di ba? Dun sa Appropriations Committee, kinwestiyon pa yung rules ng mismong Apro Committee. Tapos yung sa inyo, di ba, ayaw mag-oath. Tama po ba? Tama po. Okay. How are you preparing for the same demeanor of the Vice President's team that we might see pagpalo nitong impeachment trial? Ito po yung isa kong tatanungin very specific. Kasi issue rito yung pagtawid eh. Di ba? Pwede i-question yun eh. Pwede bang tumawid from the 19th Congress to the 20th Congress yung impeachment trial using a new set of senators? How are you preparing for that possibility na i-raise niya yung issue na yan? Well, alam mo, ang maganda kasi dito, naglabas ng sulat si Senator Chis Escudero preparing yung magiging ground rules, no? Na ina-anticipate din nila na ito ay hindi matatapos na 19 Congress at ito ay maaring tumawid. So ibig sabihin lamang nito sa amin pong paniniwala na ito ay isang admission na ito ay valid. 'Di ba? Mm. No, in any event, ako kasi naniniwala na ang Senado is a continuing body, 'di ba? Unlike yung Kongreso, kami kasi pagdating ng 19th Congress, sarado na. Kaya nga yun nga 3 years, 3 iniiwasan years. natin dahil doon tatama yung 1 year bar rule. Pero ang Senado kasi kakaiba, may nare-retain diyan na 12 at tuloy-tuloy ang kanilang proseso. Kaya nga kami naniniwala na ang Senate ay continuing body. Now, with this letter from the Senate President himself, so medyo nagpapatibay lamang ng aming paniniwala na ito ay magtutuloy-tuloy. Ang isa pa uncertainty rito, Congressman, si Chis Escudero, hindi naman sigurado na sa next Congress, siya pa rin yung Senate President. Or pwede nga siyang mapalitan pag-resume sa June 2, di ba? Marami uncertainties eh. Well, totoo yan. Pero kung meron na kasing rules, ang importante kasi dito lumabas na yung rules ng Senate. Dahil nakalagay naman sa ating saligang batas na yung Congress, so meaning pag sinasabi mong Congress, both houses yan, yung Yes, lower at so. saka yung upper, no? We can formulate our own rules dito po pertaining to the impeachment. So Nagpapakaano lang. binibigyan kami ng leeway ng ating saligang batas na sundin yung rules na aming gagawin. Kaya ako tinatanong ito kasi nga
nothing can stop the Vice President from nitpicking yung bawat issue sa pwede niya makita. At isa pa po dyan, di ba, Congressman, paano kung yung mga new batch of senators na mananalo dito sa May 12, 2025 elections, yung panibagong 12, pag sila na nag-assume, i-question naman yung rules na naaprubahan na. Di ba? Lahat yan pwede. Pati erase yung issue na, teka, pwede ba nating ituloy ito? Itong impeachment trial na ito na sinimulan ninyo? Panibagong kongreso na ito? Di ba pwedeng erase lahat yan eh? At pwedeng magulo yung proseso. Well, tama yan. Lahat naman yan. In fact, ngayon nga, nagsimula na eh. Dahil for the first time, nakakailang impeachment na ba tayo? Simula po nung dating President Joseph 2001. Estrada, kay Justice Corona. So, ngayon lang for the first time, biglang may nag-file ng petition at kino-question yung constitutionality or yung merit nitong aming complaint. Sa lahat naman yan posible. But in any event, kahit na ano pa man ang kanilang gawing legal maneuverings, lahat naman yan paghahandaan namin at kami naman ay handang ito'y sagutin at talakayin. Pero in the meantime, while you're preparing for the impeachment trial, dapat manalo muna kayo mga miyembro ng House Prosecution Team, no? Kasi pati yan uncertain eh. Kung buo pa rin kayo, hindi po ba? Tama po kayo. At yan ay isang malaking challenge din para sa amin.